Hello, good morning. Mapagpalang Saturday sa atin lahat. Ngayong umaga, mayroon akong share sa inyo concerning about prayer. Ang pamagat ng topics natin ngayon, how to pray. So, makikita natin yon sa Luke 11 verse 1. Once Jesus was in the certain place praying. As he finished, one of his disciples came to him and said, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Jesus said, this is how you should pray. Father, may your name be kept holy. May your kingdom come soon. So, yung tinuro ni Lord dito na pagtanong ni John kung paano sila mag-pray, ang tinuro ni Lord, itong madalas natin pinipray, yung pinaka-basic, Our Father, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Give us this day our daily bread, forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us, and lead us not into temptation. Yun ang pinaka-basic natin na paano tayo makakuha ng connection sa Panginoon, how to pray, na tinuro ni Lord kay John nung nagtanong siya, nung nandun siya sa nagpipray sa bundok. Ngayon, pag nagpipray talaga tayo, dapat talaga papasok tayo sa isang room o kung sa isang lugar na tahimik para pag nakausap mo yung Panginoon, madidwell mo, masasabi mo sa Panginoon ang hinaing mo. Tulad sa akin, itong lugar na to, itong mga puno na yan, dito ko nararamdaman lagi ang presensya ni Lord tuwing magpipray ako. Kasi walang nakaka-disturb. Lahat na hinaing mo, lahat na pangangailangan mo, pwede kang umiyak sa galak na kausapin mo siya. Kaya pag nagpray tayo, dapat nasa isang lugar tayo na taimtim. Walang makakadisturbo. Para yung kausap mo ang Panginoon, talagang heart to heart. Pasasalamat ka. Kung anong mga hinihingi mo. Tsaka yung prayer, dapat natanong ba nila dyan, how long we pray? Gaano ka daw katagal mag-pray sa Panginoon? Hindi lang yung may problema ka, magpipray ka. Dapat habitually naman natin na magpipray sa Panginoon. May problema man o wala. Dapat ang connection natin sa Kanya, parang wireless yun eh. Lahat na hinihingi natin sa kay Lord, talagang sinasagot niya yun. Hindi lang natin maramdaman yun. Kasi meron na lang talagang gusto natin, yung pag-pray natin, nandoon ka agad. Kasi ang prayer, minsan nagsasagot dyan si Lord sa mga pahiwatig, mga magsasabi na wait patiently. Ganun, dapat may pasyensya ka. Meron naman kaagad-agad, immediately natanggap mo yung prayer mo. Dapat ano naman natin yan, makikiramdam naman tayo kasi ang lahat-lahat naman yan, ang prayer natin sinasagot naman yan ni Lord, diba? Kaya yung sinasabi ko, ang prayer, isang isang connection sa Panginoon. Paano tayo lumago? Tulad ng isang araw, yung sinabi ko, ang topic natin is faith. Medyo hindi natapos yung kasi pag-upload ko. Mahaba kasi hindi pala kasya sa pag-upload ko. Pero yung faith, connection sa prayer yon. Pag may faith ka, nagpipray ka, doon ka lumalakas eh. Hindi ka kaya tibagin ng kalaban ni taning. Kasi ang connection mo sa Panginoon matibay. Kaya hindi ka pwede utusan ng taning. Hindi ka kayang gamitin.
Kaya sa isang araw, 24 hours, dapat ipagbigyan natin ng laan yun ang sarili natin mag-pray. Hindi lang lahat na kasayahan, ganun. Lalo na pag nakatanggap kayo ng grasya o blessing. Tulad ng kagawian ng tao ngayon. Pag nasa social media, yung sa pagkain, bago kainin, take a picture please. Ako kunang itong retrato. Ewan ko lang, misang baka yung iba nakalimutan na kung magpipray, magpasalamat bago sila kumain. Yun lang nakikita ko. Kaya yun ang tinuro ni Lord na magpray. Our Father. Yan ang tinuro ni Lord. Our Father ang pamagat. Lagi natin pinipray yun sa mga paaralan, kasi sa mga bata datang i-start. Humahaba lang yun pag, siyempre, pag marami kang daing sa Panginoon. Lahat-lahat kasi dapat mag-pray tayo, lahat-lahat sasabihin na natin. Lahat na hiningiin mo, lahat na papasalamat, pang ano ba, count your blessing every day. Pagising mo sa umaga, blessing na yun. Magpapasalamat po tayo. Kaya mga kapatid, hanggang sa muli. Yan lang ang maliit kong mensahe sa inyo. How to pray. Good day everyone. Have a blessed Saturday today. God bless you all.